To, no? Kahit tong game number 1, 50-50 kasi sobrang ganda din ng drop ng Virtus Pro eh. Gantong Oo. game number 2, ganun din yung nakikita ko eh. Parang walang butas na makikita dito sa drop kasi sabihin natin Clint lang yung gold laner ng Virtus Pro. Hindi mo naman kailangan ng heavy hitter dahil hindi rin naman masyadong makukunat yung hero ng Aurora. Ang tanging frontline lang nila mamaya is si Denjiro. So okay lang din na nag-Clint ka. At the same time, meron kang Eve, meron kang Sora, and Gatot ka. Ganon din naman sa Aurora. Actually, Aurora and Virtus Pro halos same lang yung drop nila dito. Talagang front to back lang. Mm. Pero yan natin kung ano magiging plano for the side of Aurora. Naku, si Fangor delikado, parang first blood ata to, pero may revitalize naman available. Mababaliktad pa yata, napa-flicker sila this time. Pero mukhang makaka-disengage naman ng parehong teams natin at as Aurora secures yung Litho Wanderer. So, nagamit lang yung mga battle spells pero wala namang namatay sa both teams. Yun nga. Flicker is down for light. Revitalize naman kay Fangor. On to the next turtle. So, wala tayong makikitang mga resources from these two roamer. So, paano yung magiging laruan nila? Kasi, ang hirap pa sumet up nito. Ang hirap magbigay ng vision. Walang flicker yung Cho. Wala namang revitalize yung Gatot Kaka. So, ang gagawa ng play yung dalawang utility jungler natin. Yung Vaxia and Fredrin. Speaking of turtle, it's only less than 20 seconds para sa ating unang pagong and naghahanap na kagad ng pwesto dito yung Virtus Pro. Yep, feeling ko nga ganun yung nagiging plano for the side of Virtus Pro eh. Pero ang ganda ng posisyon ni Edward, ang kaso lang hindi pa kasi siya level 4. Light ngayon, mababanggan ako first ang aabutin sa side ng Virtus Pro. So with one man down sa side ng Aurora to start off this turtle, parang delikado may shifting skies na gagamitin this time. Kailangan nila yung Mystic Gush at naku, si Edward pa nga ang nakasecure ng turtle. Mamamatay nga lang si Denjiro pero Edward, chances are he's gonna be falling down as well, pero hindi na ipipilit pa for the side of Virtus Pro. Good thing nakuha ng Aurora yung turtle doon. Nasabi naman natin yung talagang setup dito ng Virtus Pro. Once na mag-layered yan, once na magsunod-sunod, sobrang hirap na pumalag para sa Aurora. Merong RWM, yung shifting skies for a follow-up. Kailangan galingan mo sa micro kung ganun eh. And yung Mystic Gush din ni Yue, hindi rin naman masyadong nag-deal ng damage dun sa Virtus Pro kasi hindi ito katulad kanina na may magandang pangombo si Light. Kailangan on point yung magiging Way of the Dragon niya and wala pang Way of the Dragon si Light nung nangyari yung team fight na yun. Yun nga. So tingnan natin dun sa next turtle kasi at that point, chances are lahat ng players dito, meron na namang mga ultimate. So doon na magmamatter yung set-upan na binabanggit natin kanina pa. Ang plano for the side of Aurora Gaming is probably to get a pick off before the turtle spawns o bago mag-umpisa dito yung side ng Virtus Pro para at least lamang na sila pagkukuhain na. Ako na ispatan 4 na members this time ng Virtus Pro yung nandun sa middle area. Shifting skies ginamit dun pero parang may iwan. AOG? Ang dami nitong kalaban. Mamamatay sila this time. At walang magiging bawi yung side ng Aurora. Only the platings na makukuha ni Edward dun sa bandang ibaba. Buti na lang talaga at nakakuha ng plating si Edward kasi kahit sabihin natin 0-3, yung current standing natin, Virtus Pro na mayroong hawak na 3 kills, yung gold hindi naman masyadong lumalamang para sa side ng Virtus Pro. Parang nasa 200 lang yung gold lead nila tapos yung 200 gold lead na yan, scattered pa for sure. So, hinihintay pa rin talaga ng dalawang team natin kung sino yung unang magkakaroon ng power spike. It's either Super Gorka or Doming Kite na alam naman natin both marksman are capable of building Sky Piercer. Second turn up, Oblivion. May ultimates na yung mga roamer natin dito. Sino nga ba yung makakuha? Okay, tingnan natin. Naka-ready yung shifting skies. Naku, nahuli na naman si Denjiro doon. May AOG sa bandang likod pero Mystic Gush lang isasagot. Mamamatay si Super Gorka. Morl as well. Naku, go time na to sa side ng Aurora. Nandun na yung green light. Another kill. Makukuha this time. Yung Sky Piercer stock ni Doming. That is gonna be Su on his side.
Nako, tapos turtle pa para sa side ng Aurora. Biglang ROI yung tropahan, men. Makakakuha pa ng platings ngayon si Doming kahit. Pinag-uusapan lang natin kanina na kung sino sa dalawang gold laner yung makakuha ng unang power spike, and that's Doming with a triple kill. And mind you, gold laner pa nga yung nakakuha sa side ng Aurora. A turtle, a kill. Nakuha man doon si Edward, but I think sobrang worth it pa rin sa side ng Aurora yon. Lalo na first tower, nakuha din nila. Yep. Actually, dun pa nga sa may gold lane yun eh. So this time, mas freely makakapag-roam around the map, mas freely makakasama si Doming kahit sa mga possible team fights na gagawin ng Virtus Pro. Pero looking into the items, naku, ang laki nga ng lamang. Halos 1-2 din yung kalamangan dito ni Doming kahit compared with the Super Egorka. I think that is gonna be a big advantage para sa side ng Aurora. Pero nasipat naman nila na nandito rin sa area na to, yung side ng Virtus Pro. Shifting guys ulit. Pero may AOG this time, tatamaan si Light. Pero nako, yung Mystic Cash sa likod, si Bober magiging target. Meanwhile, nako, ang ganda ng taunt coming in from Denjiro. Kaso yung damage parang nabibitin for the side of Aurora. Napipilitan silang umatras kasi ang lalaki pa ng buhay for the side of Virtus Pro. Habang nangyayari yung team fight na yon, gumagawa lang ng trabaho si Edward dun sa gitna. Pasak yung mid lane tower ng Virtus Pro, tapos wala pa silang nakuwang kill dun sa bottom lane. So, totally win para sa Aurora yung nangyaring skirmish sa baba. Same time, middle lane yung nabasag na alam naman natin sobrang halaga sa larong MLBB, lalo na marami yung mag-o-open na space para sa Aurora. Pero balik tayo dito sa bottom lane as Way of the Dragon gagamitin. May flicker doon kay Badcot, pero may flicker din si Doming Kite para iwasan yung mga suntok ni Badcot. So, wala na naman magiging casualty. Lamang na naman yung Aurora. Yep, lamang na naman yung Aurora. Pero ito na yung last turtle natin, guys. On the way ngayon si Doming para sumali sa gulo. Same goes with the Badcot. Mahanap sila ng magandang pwesto dito. Parehong teams actually nasa may damuhan lang. Nag-aabang kung sinong unang pwedeng bigyan. AOG this time gagamitin. Walang tatamaan yan. Nataunt naman si Denjiro pero secured pa rin niya yung ating turtle. Meanwhile on the back row, nagkahulihan na. Bober is low pero more lang unang babagsak. Si Light ngayon ang sumasalo ng damage kaso mabibigyan din. More for Light ang palitan ng teams pero talaga namang masasabi nating lamang ang Aurora doon kasi meron silang turtle. Yun nga, objective plus a kill yung nakuha ng Aurora. Ang ganda lang din talaga ng ginagawa ni Edward na hindi makapitalize ng Virtus Pro yung RWM ni Bober. Once na naglapag ng real world manipulation dito yung Eve, nakaredy kaagad si Edward eh. Tinatalunan niya kaagad si Bober. Pinagbibigyan kaagad ng mga suntok ng isang pakito. Kaya napipilitan si Bober na i-cancel out kaagad yung RWM niya eh. It's either tiisin niya yung damage na mamamatay siya para sa longer duration ng RWM or mas pipiliin niya na lang mabuhay. And in that situation, mas pinili ni Bober na i-cancel na lang yung RWM niya kanina. And yun nga yung nagiging scenario or dilemma dito ni Bober. I think ang idea is kailangan nila ng someone na susuporta kay Bober pag ganun yung naging pangyayari. Pero naka-ready yung sipa ni Light. Sino nga bang magiging target? Mukhang tulak lang ang magiging call. Pero ang ganda! OG! Nabura agad yung tatlo sa side ng Aurora. Oh my goodness, yun lang yung kinakailangan nila. And tatlong carry yung nakuha sa side ng Aurora. Nauna yung RWM ni Bober and ministan kagad yung nangyari sa Aurora. Nagdikit-dikit sila doon, sakto yung AOG ni Fangor, and with that team fight, balik sa Virtus Pro yung momentum and possible the gold lead. Fortunately for Aurora, medyo malayo pa yung Lord spawn time kanina dahil kung sakaling sumakto doon, mas lalong malaki yung makukuhang resources ng Virtus Pro. Nako, mas masakit kung ngayon namatay yung members ng Aurora Gaming. Kasi parang problema ata yun. Matik yung Lord sa Virtus Pro kung ganun yung scenario. Pero good thing naman kompleto na ulit sila dito. And actually for Edward, alam naman natin kung anong magiging plano niya dito. Guguluhin niya lang, isa-show niya lang yung minion waves. Kaso siya pa yata yung delikado dahil papasok si Morl. Napa-flicker siya palayo. Yung torrent form hindi tama, but still I think they will complete this kill. And with one man down sa side ng Aurora, ang call kuha na lang yung Lord. Nako, mamamaxit ba nila ito may RWM? Retribution together with a Praise of Wrath combo. So 2 for
Lord yung naging palitan ng teams natin. 20 seconds, 15 seconds para sa parehong death timer ng dalawang namatay sa side ng Aurora. Pipilit ngayon yung Virtus Pro na mag-push ng wave, mag-shove ng wave, pero napaganda pa ata yung pagkuha ng Lord ng Aurora dahil medyo na-delay yung pag-spawn or pag-march ng Lord. Sakto lang din sa spawn ni Light. And now, kumpleto yung Aurora, may Lord silang hawak, paano nila kakapitalize yung first Lord? Tingnan natin, mukhang dun muna sila sa may top side and they will leave the Lord alone dun sa may bot side kasi mas mabilis din naman nilang mapupush yan. Pero kailangan yata, may pick off yata pwedeng magawa dito si Light Pero hindi niya rin itutuloy yung kanyang jet kundo. So, potentially, parang ima-maximize lang nila na sumabay yung next wave dito sa Lord para lang din mas safely nilang magamit and mas maganda yung tulak na pwede nilang gawin later on. Aurora and Virtus Pro, mga tropa, medyo malaki pa tong buhay ng Lord. May Holy Shield pa naman sa bottom lane, so hindi naman mahirapan yung Virtus Pro na dumepensa. Ang kailangan lang talaga ng Aurora, talagang mas i-capitalize tong Lord. Invade yung mga jungle monster ng Virtus Pro, basagin lahat ng outer towers, and pasabugin lahat ng Holy Shield ng Virtus Pro. And actually, hindi pa nga umabot dun sa bottom lane yung Lord ng Aurora. Yun nga parang napabayaan pero mukhang okay lang din naman since after getting the next Lord, chances are wala na rin naman yung mga Holy Shields na yan. So, okay lang daw for the side of Aurora as long as mabasag siguro nila etong nag-iisang inner turret sa may bandang gitna. I think yun yung magiging plano nila this time. Pero nako, may team fight yata sa baba. Sinong mamimeligro? That is gonna be Fangor. Medyo makunat yung target and actually parang pwede pang counter set dito yung side ng Aurora Gaming. Nako, eto naman yung AOG na pamatay. Isa yung tinamaan this time pero yung Shifting Skies, nako, nahuli yung tatlo. Mapapa-flicker sila palayo. A Pressure Shaft yung magagamit pero walang mamamatay sa side ng Virtus Pro kasi napakaganda nung setup na ginawa nila. Another setup from Fangor. Nauna uli yung AOG niya tapos mininistan lang ng RWM ni Bober. Buti na lang talaga hindi naabot si Doming or nasama dun sa range ng AOG and RWM ng Virtus Pro dahil kung sakali another peligro na naman and medyo malulugi pa yung Aurora doon dahil paspon na rin yung ating next Lord. And tingnan natin yung replay na nangyari kanina. Yung si Fangor talaga talagang nung nakita niya na dikit-dikit na naman sila Doming, sila Yue. Buti na lang talaga at si Light lang yung tinamaan doon. Medyo nabaliw pa nga yung Mystic Gush ni Yue dahil may animation pa ng Shifting Skies kanina kaya umiikot yung laser doon ng Gord. Kaya wala rin damage yung Mystic Gush kasi 360 yung nangyari. Nako, ang hirap nito pero tingnan natin this time. Ano magiging plano? Lord is up for grabs. 4 members currently ng Virtus Pro yung nandito sa Lord area. Sakto lang din, Divine Glaive na to kayo guys. Medyo masakit na to Iindahin to ng Aurora. Tumama yung taunt, pwede yatang bigyan agad. Pero RWM, isa yung tatama na AOG. Denjiro ngayon, ako napaganda ng taunt. Pwede nang lapagan ng Wrath. Ako napaganda, Shifting Skies ulit onto Mystic Gush. Parang pwedeng manelikado yung side ng Aurora this time. Kailangan nila yung damage. 2 for 1 ang palitan so far. At mukhang Lord na lang ang call for the side of Aurora. Wala namang Retributioner yung Virtus Pro sa free Lord. And walang kahirap-hirap na masesecure yan ni Denjiro. Nabigyan lang si Yue pero dalawa naman yung naging kapalit for Virtus Pro. Yun nga lang, mag-i-spawn na sila Bober and Marl. And kailangan pang maglakad ni Yue para rumespo mamaya sa possible team fight. Lalo na't kung ikaw yung Aurora, gusto mo bumasag kahit isang torre lang or isang inhibitor tower. And sisimulan nila yan dito sa gitnang lane ng Virtus Pro. Yep, si Fangor ang kanilang binabanatan ngayon. Babangga yung Lord sa may gitna. Sulong walang kasamang minion waves, kaya naman makiklear agad ng Virtus Pro yan. Probably side lanes are gonna be the next target dito ng Aurora Gaming. Pero for last few Lords parang ang ganda rin kasi ng ng high ground defense dito ng Virtus Pro. May Eve sila. Nandiyan din si Super Regorka. And looking into the items ng teams natin, konti na lang yung kalamangan ng Aurora and they're about to reach yung ceiling din ng potential ng ganitong klaseng lineup.
Shifting Sky sa taas, may iwasan niya naman ni Edward, and bottom lane, susubok ngayon dito yung Aurora. Another AOG, this time wala na yung follow-up na RWM, one resources down para sa side ng Virtus Pro, taunt dito kay Panggor, makaka-out naman yung Gatot Kacha, pero alam ngayon ng Aurora na wala ng AOG, dalawa na lang yung kailangan nilang iwasan, Shifting Skies and RWM, actually napapleaker dun si Bober, medyo natakot lang dun sa aggression ni Denjiro kanina, and tuloy-tuloy pa rin yung aggression ng Aurora. Medyo magba-back away lang sila, and wait na lang ng next Lord. Mukhang next Lord na lang din ang pakay nila dito. Probably clear out muna yung mga jungle camps na available pa all throughout the map. For the side of Virtus Pro, men, ang hirap din talagang tibagin ng high ground nila dito. May frontliners sila na Baksha and Gatot. Tapos yung mag-clear lang ng wave is si Super Gorka and Bober. And so far, gumagana yun kahit anong klaseng pressure yung ipakita ng Aurora. Kahit mag-split up sila dito sa tatlong lanes, kahit magsama-sama sila sa isang lane, kayang sagutin ng Virtus Pro yan. Buti na lang talaga at merong nakuwang Sky Piercer stock si Doming kanina na kahit nabawasan, medyo mataas pa rin naman. Dahil kung sakali, parang mahihirapan sila mag-dish out ng damage, lalo na't ang kukunat ng frontline ng Virtus Pro. At the same time, merong limit lang din ng isang Granger sa pag-deal out ng damage. Kailangan niya talaga yung Sky Piercer stock niya. Hindi rin naman natin masyadong nararamdaman yung damage ni Yue, lalo na't siya yung nagiging target ni Badcot, so laging nai-interrupt yung Mystic Gush ng isang Gord. So kailangan na magandang pwestuhan ni Yue, kailangan din mag-ingat ni Doming, at right target dapat yung mahanap dito ni Light, lalo na't wala namang Purify si Super Gorka. Siya talaga yung pinaka gusto mo maging target, it's either Bober or Super Gorka. Yun na nga yung magiging plano this time. Ako, parang pwede yatang i-lord na agad to ng Aurora Gaming. Tingnan natin ang magiging plano for the side of Virtus. They have the information. Ako, napa-flicker agad si Yue. Iba din kasi yung threat ni Fanggor dun sa taunt na pwede niyang gawin. Pero this time, Lord Dance po ang magiging call ng dalawang teams natin. Pwedeng sumet up ng RWM AOG combo. Yung parehong teams, pero Shifting Skies, dalawang damage dealers. Naku, na-cancel nga lang yung AOG, pero okay lang yun. US down. Naku, AOG na naman nagagamitin. Si Badcat ngayon ang pumapuwersa kay Doming kahit ano magiging plano. Light to the rescue. Naku, ang ganda naman ng kill na nakuha ni Doming this time around. The injury is actually falling really low. Kailangan munang umatras. Pero lamang naman kasi sa tao yung Aurora. So after this reset, pwede silang umextra dun sa my Lord area. Both teams, alam nila yung gusto nilang gawin. Parehong tinarget yung backline. Pero sa situation na yun, talagang lumamang lang yung Aurora dahil masyadong naging mailap si Doming kahit. Nabigyan man si Yue, pero backline kasi ng Virtus Pro, dalawa kagad eh. It's Badcat, it's Bober rather, and si Badcot nakuha ni Doming. Now, actually, make it 5v3 dahil mauuna mag-spawn dito si Yue sa Lord Dance natin, and mukhang hinahanap ni Fanggor si Doming, makakatakas nga lang with the dash. Merong AOG, wala nga lang follow-up, tatamaan si Denjiro pero bumababa doon sa Mystic Gush. Akil, Sky Piercer stock para kay Doming. Tuloy-tuloy pa rin naman dito yung Aurora, may RWM na gagamitin, Immortality was pa, pero another Sky Piercer, pinapaulan na ng bala ni Doming, mga tropa. Dalawa na lang yung natitirang didepensa, and mukhang hindi na kailangan pa ng Lord ng Aurora. Gusto na nilang tapusin, gusto na nilang i-2-0 yung Virtus Pro. Nako, eto na ba to? Hindi madedepensahan ni Badcot. May wave na malaki yung side ng Aurora, and that is gonna be it. Aurora